Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Marcos Duterte, matindi to, at Alipores umusok sa galit matapos ang kaliwat kanang paninira ng mga Alipores ni Duterte sa ating Pangulong Marcos dito nga sa social media. Abay heto, nagpalabas ng isang resolusyon ang Kamara laban sa mga matinding paninira. So ayan na, mag-iimbestiga na tungkol sa social media pagkalat ng troll farms. Damay ka dyan, Vic Rodriguez. Isa ka sa mga nagkakalat eh. Alam niyo kung sino rin magandang imbitahan dito? Si SMNI. Kasi sila yung nagmamagnify eh. Sila yung nagmamagnify ng fake news. Halimbawa, nangyayari ngayon. Sobra-sobra maka-build up doon sa mga Duterte. Tapos sobra-sobra makapo na sa administrasyon Marcos. Alam naman natin, mga kutsero, na ang mga Duterte, napakasinungaling, napakawalang ya. Magnanakaw pa. Pero yun ang ingay na naririnig, hindi ba? Yun ang ingay na naririnig. So, siyempre, isipin ng tao, uy, mas maraming sinasabi maganda kaysa sa Duterte, kaysa sa mga Marcos administration. Baka tama sila. Mas maingay eh. Baka kung nakakalimutan nyo, mga kutsero, 2016 national elections pa lang. May troll farm sa Sidigong. Basta gumastos siya ng 10 million para pabanguhin ang pangalan niya sa election. Ano nangyari? Nahalal siya sa election. Nagpatuloy ang troll farms niya, mga kutsero, hanggang sa kanyang administrasyon. Anong naging resulta? Lahat tayo napapaniwala na siya ang pinakamagandang presidente. Best president ever. Lahat tayo, including myself. Anong naging resulta? Nagresulta sa 85% trust and approval rating bago siya bumaba bilang Pangulo. Nagresulta sa pagkakahalal ng kanyang anak bilang vice-presidente. Yun ang resulta ng troll farms. So, pag ito naging batas at nalagdaan ni Presidente Bongbong Marcos, at tapos ang boxing, tapos ang maliligayang araw ng mga DDS. Tapos ang mga fake news nila. Kaya naman, halos umusok sa galit ang isang Duterte supporter nang malaman ang plano ng ating gobyerno. Kaya naman, panay sisi sa ating Pangulo. Wala na, kawawa kayo. Ako nilalabanan ko hanggang sa huling patak ng dugo ko. Hanggat hindi pumapantay ang paa ni Lisa at ni Bangag, hindi ako uurong sa mga buwaka ng inang ito. Patatahimikin kayo ng Congress. Ikukulong kayo. Itong mga kadyutahang mga resolusyon na ito, mga kababayan, talagang ang target nito, parusahan kayo, ipahiya kayo. Kayo ay what? Kukontrolin kayo sa inyong mga pag-travel. Believe me, sa susunod, sa January, pag na-open na itong mga kadyutahang investigasyon na to, sunod-sunod na vlogger ang makukontempt dyan. O yung mga nag-post, ikukontempt kayo dyan. Kukulong kayo, baka magurgur pa kayo sa loob ng kulungan or whatsoever, mga kababayan. Dahil ito ay utos ni Lisa Marcos. Utos ito ni Bangag Jr. Itong mga inayupak na to, mga kababayan, nakita niyo ang inyong gobyerno ngayon? Hindi kayo tumulad sa South Korea. 2 days ago, na-impeach ang kanilang presidenteng nasangkot saan? Nung may nagregalo ng isang pastor mula sa Amerika sa kanyang asawa, sa kanyang first lady, ng isang luxury bag. Magkano lang yung luxury bag sa luxury bags ni Kimbo? Sa mga high-end na sasakyan ni Abante. Ang mga ninakaw ni Bangag Jr. Samantala, ayon naman sa dating Pangulong Duterte, kailanman ay hindi daw sila nangurakot at niloko ang taong bayan. Kaya naman, eto, binigwasan ni attorney. Bubo at tanga lang daw maniniwala sa iyo, Duterte. Number 1 daw na sinungaling ka, Duterte, sabi ni Alex Olin. Hindi kinikilabutan si Duterte niya sa statement niya na yan. Grabe, ano? Hindi na kinilabutan si Duterte sa statement niya na yan. Kailanman hindi daw sila nangurakot sa Davao. Samantalang, yung mga binitbit nilang mga staff ni Sara, yung mga controversial na staff ni Sara na humarap doon sa pagdinig sa kamera, lahat mga staff nila yun sa Davao. Staff ni Sara yun sa Davao. Alam na alam nun ang mga diskarte ng mga liquidations na dinukturan. Kitang-kita ng maging Vice President si Sara, anong ginagawa niya sa pundo ng bayan. Malinaw talaga na paglulustay. Kung ginawa niya yan ngayon na Vice President siya, ganun din ang ginawa ni Sara doon sa confidential funds ng Davao. Malinaw yan. Kaya itong sinasabi ni Duterte, mga drama lang yun eh. Mga kunwari lang makamasa. Ang nakakalimutan kasi ng mga fake news peddlers na ito ay yung paglalabis nila sa kanilang karapatan sa pagpapahayag, to the extent na sila po'y sumisira na sa reputasyon ng iba at nagpapakalat na po ng mga kasinungalingan. Yon ang dapat natuldukan ng ating House of Representatives. Isa po sa mga kilalang nagpapakalat ng kasinungalingan na binara po ni dating Senador Antonio Trillanes ay ito pong nagngangalang Tio Moreno. Pinakakalat po nito na si Antonio Trillanes daw po ay nag-intend
na mag-execute ng kanyang affidavit para po i-withdraw daw po ang kaso laban sa kanya. Ito po yung cyber libel na pinila ng kampo nitong si Paulo Duterte. Pero ano ba ang katotohanan ayon kay Antonio Trillanes? Kasi sa kasinungalingan na pinapakalat nitong si Tio Moreno ay ito po ang nilalaman. Basahin ko po sa inyo mga tol. Hello, sabi po dito nitong si Tio Moreno kay Antonio Trillanes. Can you please confirm the veracity of this statement? After the hearing, I asked my lawyer to convey to Congressman Duterte through his lawyers my sincere and heartfelt apology to Congressman Duterte and Attorney Carpio and the respective family for the unintended consequences that our bitter public spot may have caused them. For whatever it was worth, I wanted them to know that it was never my intention to hurt or cause undue pain to their families. Also, upon the passing of time, I realized that my accusations against Congressman Duterte and Attorney Carpio were unfounded, for which I offer my sincere apologies. Arnold Tulpo, maraming salamat po sa inyong super sticker. Yan po yung pinapakalat ni Tio Moreno na ayon po sa kanya ay ayon kay Antonio Trillanes. Kasi dito, quote from alleged draft only for discussion titled Statement of former Senator Antonio F. Trillanes IV, Settlement of Libel Damages Cases filed against him by Congressman Paulo C. Duterte and Attorney Manasseh Carpio. Plot twist, sabi nitong si Tio Moreno, hindi tinanggap ni Congressman Pulong and Attorney Mans. Is that the reason why may biglaang kambyo ang mga public statements mo ngayon? The Filipino people want to know. Thank you, sabi ni Tio Moreno. Pero lahat po yan ay kasinungalingan. Wala pong ganyan na pangyayari na nagmula kay Antonio Trillanes. In fact, ito po, may response, sabi nitong si Senator Antonio Trillanes. Utter absurdity and stupidity. The lawyers of Pulong approached my lawyer back in late 2022 with a draft statement hoping that I would accept it para matapos na raw ang libel cases. Kasi malaki na ang abono nila since hindi sila binabayaran ni Pulong for their legal services. Hindi pala nagbabayad ng legal na serbisyo itong si Pulong sa kanyang mga abogado, kaya ang gusto ng mga abogado ay matapos na para once and for all, hindi na rin sila siguro maabala. Pero pumayag ba si Antonio Trillanes dyan? Hindi. Sabi niya po dito, we flatly rejected it. Kaya nga walang pirma since we told them na we have Pulong's BPI bank accounts to prove na totoo ang allegations ko against them. In fact, even the Quadcom affirmed my allegations against them. Now, for these non-thinking pro-Duterte trolls to reverse the facts makes the whole situation look utterly absurd and makes them look stupid. Do better, people, sabi sa kanya ni Antonio Trillanes. Kanino tayo maniniwala? Ako naniniwala ako kay Antonio Trillanes, hindi dito kay Tio Moreno, fake news peddler ito eh. Higit sa lahat, naniniwala ako dito po sa report ng Quadcom. Kaya ulitin po natin sapagkat mistulang musika sa ating pandinig ang mga sinasabi po dito na katotohanan sa napakasamang pamumuno ni Rodrigo Duterte at ng mga kasabwat niya. Katulad po nitong ginagawa nitong Tio Moreno. Samut-saring kasinungalingan po ang pinapakalat po nito. Kaya dapat ipatawag po ito. Ano kaya ang mangyayari sa mga ito kapag sila'y umupo sa House of Representatives? Mapapanindigan kaya nila yung kanilang mga sinasabing kasinungalingan? I do not know. Pero isa lang ang sigurado po tayo dyan. Baka makontempt ang mga ito. Dahil alam naman natin na kapag ikaw ay nagsasalita ng kasinungalingan sa anumang pagdinig, either sa House of Representatives or sa Senate of the Philippines, maaari ka pong ma-cite in contempt dahil isa po yun sa basihan para po ikaw ay contempt nila. Aabangan po natin yan mga tol. Kaya again, sino-sino ba yung mga kakilala nyong fake news peddlers? Ako, itina-challenge ko ang mga DD sheets. Sige lang, kung sa tingin nyo ako ay nagpapakalat ng kasinungalingan, I am very much willing to go sa House of Representatives for the first time after almost 1 decade. Babalik ako sa House of Representatives bilang isang resource person kung ipapatawag nila ako. Pero I doubt it kasi sa lahat ng mga pinagagawa po natin dito,
never po akong nagsalita ng anumang kasinungalingan. Lahat ng mga sinasabi po natin dito ay nakabase po sa balita na atin pong nire-reaksyonan. Dapat ipaalala natin sa publiko na meron pong Duterte at mga kasabwat nito ang dapat pagbayarin sa batas. Kaya magkita-kita po tayo sa Enero 18, 2025 sa EDSA People Power Monument. At tingnan natin kung sino mas marami. Pinagmamalaki ng mga DD-sheets. Napakarami daw po ng Iglesia ni Cristo na magpapakita ng suporta para kay Tambalustay, Sara Duterte. Sige, tingnan natin kung sino mas marami. No? Suportahan po natin ang rally sa January 18, 2024 para i-impeach si Pusit, Sara Duterte, Tambalustay. May nagtatanong, sino iboboto mo? Si Tambaloslos o si Tambalustay? Sabi ko doon sa comment section, wala. Kasi iisang tao lang yan. Si Sara Duterte ay isang Tambaloslos at isang Tambalustay.